What's up mga brothers on the wheel? Welcome back sa ating moto preview kung saan pinag-uusapan natin ang mga motorsiklong ilalabas pa lang dito sa Philippine market. Katulad nga nito mga brothers, ang Monarch Omni 125. As you may know mga brothers, ang Monarch ay nag-start last year. So nagpakita sila ng mga model units nila. So tinanong ko yung marketing bakit hindi sila natuloy last year. Ang sabi nila, nag-produce muna sila ng stock nila ng motorsiklo at ngayong 2024 po sila maglo-launch ngayong buwan ng May sa Cebu alongside sa sister company nilang Skygo. Hopefully mga brothers, matuloy na yan at sana ma-invite tayo para ma-coverage natin ang mga motorsiklo nila. Pero for now mga brothers, pag-usapan muna natin ang Omni 125 ng Monarch Motorcycle. Kaya let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Uno, dos, tres. Nung nakita ko sa show mga brothers, very imposing yung kanyang front-facing mga brothers. Tingnan nyo naman, parang mukha ng isang robot na I can tell na parang sa Transformer na movie. Diba? Makikita nyo yung dalawang projector lamp na dyan na parang mata at malalim yung pagkakadesign, no? Yung chest ng scooter nagmistulang parang noo niya, no? At the same time, yung panga niya is yun yung naging daytime running lights niya, di ba? Tapos pagdating sa taas mga brothers, yung turn signal lights niya parang naging tenga niya diyan sa bandang taas, no? So napaka-unique and I guess para sa akin parang kakaibang approach, bagong muka, bagong flavor na naman sa market. Pagdating sa taas mga brothers, makikita natin yung fairings ng handlebar dyan. Meron siyang matulis na design and which can give you some sporty vibe. Doon naman sa front fender, nang kinapa ko siya, masasabi ko naman na meron siyang pagka-flexibility at hindi naman siya ganon masyadong marupok, no? So meron tayo dyan front telescopic port and also gumagamit ito ng 14 inches alloy mag, so magaanggang siya, na merong tire size na 70 by 90 at 14 inches wheel mags. And also mga brothers, tubeless na rin ito, so wala kayong poproblemahin sa mga maliliit na butas dahil makakapunta pa kayo sa malapit na vulcanizing kung meron. Alright, so pagdating sa preno mga brothers, naka-disc brake nga ang harapang preno nito. Punta naman tayo sa side profile ng scooter. Ang pinakagusto ko dito, yung floorboard niya mga brothers. Dahil isa ito sa mga kailangan ng mga Pilipino pagdating sa 125cc na scooter o kahit anong scooter, yung floorboard. Kasi dyan tayo naglalagay ng mga bitbitin, dalahin, mga groceries, pinamalengke, etc. And also meron na rin yung utility hook. I can tell nang nakita ko siya in person, maluwag naman siya. No? Makakapaglagay tayo ng mga marami-rami na rin na gamit. And also meron din siyang underseat compartment na hindi naman kalakihan. Pero good thing, makakapaglagay pa rin tayo ng mga essential nating gamit. Katabi dyan mga brothers, yung kanyang 5 liters fuel tank capacity. Wala pa tayong reading kung ilang kilometers per liter ang kayang makonsumo ng scooter na ito since wala pa naman tayong test ride o full review dito sa Monarch Omni 125. Going naman dito mga brothers sa kanyang muffler, makikita ko na simple lang naman yung ginawang design dito ng Monarch, no? Meron lang naman siyang malapad o mahabang heat guard para maproteksyonan ng ating driver and also ang kanyang magiging angkas. Alright? Going naman dito sa kanyang likuran mga brothers, masasabi ko na kung tawagin ko yung kanyang taillight is ice drop style. Kasi makikita nyo naman, di ba? Parang dulo ng ice drop. And then, ang gusto ko dyan, yung design niya hanggang gilid. So, pagka pumipreno ka, kahit nasa gilid yung makakakita, kita pa rin na pumipreno ka mga brothers. And of course, LED na rin yan. And then nilabas nila yung LED lights o ginawa nilang external type, pero okay naman, hindi naman masagwa kasi hindi naman lumagpas doon sa kaha ng scooter. We have a extended fender dyan sa likod mga brothers at meron niyang reflector and also designated plate light para sa ilaw natin sa plaka. At munti ko pala malimutan mga brothers, naka-single shock nga pala ang likod nito mga brothers. Tapos pagdating doon sa gulong, gumagamit din ito ng alloy wheel mags na may tire size na 80 by 90 at 14 inches. And of course, tubeless na rin yan. Tapos yung preno niya mga brothers is mechanical drum brake po.
Going naman sa kanyang kabilang side profile mga brothers, makikita natin dyan yung ginawang decal works ng Monarch, no? Para siyang abstract kung titingnan natin na nagbibigay ng good vibes, no? Dito sa motor pagka gumigilid. And also yung emblem ng Omni 125 dyan, napaka-premium tingnan, no? Chrome po yan. And then meron siyang sticker sa kabilang side ng pisngi ng motorsiklo. Yan nga yung brand niyang Monarch. Alright? Going dito sa grab bar niya, meron itong solid na bakal na grab bar. At ang gusto ko dito sa ginawa ng Monarch mga brothers is provision na ito lagyan ng top box. Kasi alam ng Monarch na bago lang itong scooter nila, so para hindi naman problema yung mga customers na magpagawa ng customized bracket o maghanap, nilagyan na nila. Para pag bumili kayo ng top box, is plug and play na lang po. Yun naman ang maganda dyan mga brothers, no? Going dito sa handlebar mga brothers ng Omni 125 na Monarch, makikita natin dyan yung kanyang digital colored speed meter, no? So, yung mga nakalagay dyan is basic lang naman, no? Meron siyang speed meter, no? RPM, odometer mo, left and right, engine check, high beam indicator. So mga basic at mga main features lang na kailangan sa isang meter panel. Tapos yung mga switches niya, I can tell naman na kahit papano hindi naman siya chipipay at maganda yung setup ng dinadama ko. Yung handle grips natin dyan is sakto para sa isang large na kamay at nilagyan pa yan ng Monarch na maliit na bakal na end bar, no? Yung side mirror natin is standard po yan, which is makikita natin sa mga typical o common na 125cc na scooter. Pagbaba dyan sa handlebar mga brothers, dyan na natin makikita meron siyang shutter key. And also yung kanyang seats button, nandyan na rin para wala nang hassle pagka magpapagas tayo. Meron yan dalawang small package. Dun sa kaliwa mga brothers, nandun yung kanyang USB charging port. Pero hindi ko marirecommend na i-charge natin yung phone natin doon kasi hindi siya closed type na compartment, no? Mas maigi maglagay kayo ng cellphone holder para mas safe and also kung nagnanavigate kayo sa daan, alright? Makikita ko dyan yung style ng kanyang baba, no? Yung pinaka parang dyan sa mga packets. Parang typical ko tong nakikita. I-comment nyo mga brothers kung ano yung katulad niyan dyan sa comment section, pag-usapan natin. So mga brothers, ang makina nga nito ay kayang sumagad ng 7.5 horsepower at 7,500 RPM, habang ang kanyang arangkada naman is 7.2 Nm of torque at 6,000 RPM mga brothers. So meron nga itong 124cc to be exact. Single cylinder siya mga brothers at dalawa yung kanyang valves. Single overhead cam ito. Fuel injected na rin kaya sigurado kahit hindi pa natin to natitest ride kay may kalakasan ng kanyang makina at the same time may katipiran nito sa gasolina mga brothers. Air-cooled pa ito mga brothers, no? Gaya ka na nasabi namin nila Ikimoto, hindi po ganun kainit ang working temperature ng makina. So meron lang po siyang compression ratio na around 9.8:1. Kasi baka marami na namang magreklamo dyan bakit hindi pa ginawang liquid cooled. So lagi po na namin sinasabi, hindi po ganun kainit ang working temperature nitong Omni 125 pagdating sa makina. So no need na pong lagyan siya. Hangin lang po is sapat na. And also ang advantage ng air cooled po less maintenance po yan kukumpara naman natin sa mga liquid cooled na ma-maintenance pero mabisa naman pagdating sa performance ng makina. So ngayon mga brothers, alam nyo na. Move over naman tayo mga brothers sa bike fitting nitong scooter na ito. Nung sumakay ako sa kanya mga brothers, nasabi ko kagad, ito yung scooter na pwede mong pangharaba sa city, no? Kung gagamitin mo sa mga deliver, no, sa mga angkas o mga grab, pwedeng-pwede siya. And also kung pang-araw-araw mong hatid sundo, no, pamalengke, pang-grocery, yung mga daily routines, kayang-kaya nitong Omni 125 ng Monarch. At dun ko siya talaga marirecommend. Kasi nga nilabas nila itong motor na ito para isabak sa 125cc category. At binansagan nga rin nila itong city runner, no. Ibig sabihin, panakbong scooter, no. At yun naman na talaga yung nakita ko sa kanya nung inikutan ko siya. And siguro sa mga long ride, baka may mga magtatanong dyan, pwede naman tayo long ride, wala namang problema. Ang maganda naman sa motor na ito, komportable siya,
upright yung riding position, kaya hindi ka ganong mapapagod. At the same time, napakagaan lang ng scooter na ito, kaya naman hindi kayo pahihirapan ito, no? Anyway, meron siyang seat height na 790mm. Pero nang sinakyan ko siya, masasabi ko parang ang baba no? Hindi ko lang sure kung tama yung pagkaka-measurement ng Monarch dyan, no? And for the reference mga brothers, alam niyo naman na 5'4" in height lang ako. Maliit lang ako mga brothers. 52 kg. And then also meron lang akong reach na 20 inches. So napakaliit ko lang po na rider. So ganyan po ang itsura ko pag nasa motor na. Di ba hindi naman masagwa? Mostly naman kasi mga brothers, ang mga Filipino riders is around 5 flat to 5'5". Di ba? Yan naman yung mga typical natin mga Pilipino. So kung may mga 5'7" dyan, bihira lang naman, no? Anyway mga brothers, yung riding gesture ko dito is upright po. Loose yung aking braso. Walang problema. At the same time, malawak yung space ng tuhod ko papunta doon sa dashboard ng motorsiklo. So kahit matangkad ka dyan, usog ka lang, no? Dahil lang ang upuan niya is mahaba-haba naman, hindi mo naman basta-basta tatamaan yung angkas mo dyan, walang problema. For the bike fitting, para sa akin, swak ako dito. Siguro sa mga matatangkad dyan, aatras na lang kayo para hindi sumabit yung tuhod nyo sa manibela. Pero bike fitting, approved. Alright mga brothers, sa mga magtatanong dyan ng how much, meron nga pala itong cash price na 72,000 pesos. Ngayon mga brothers, hindi pa nga natin alam ang down payment at installment nito dahil hindi pa po ito nalo-launch, no? Hintayin nyo po sa month ng May at dyan po nila ilo-launch yan sa Cebu alongside ng kanilang sister company na Skygo, no? At siguro by June, nakadistribute na po yan sa mga dealers na mapipili nila, and I think ilalagay din nila yan sa mga shop ng Skygo para makapag-avail tayo. So mga brothers, mag-comment naman kayo kung ano pong masasabi nyo rito sa 125cc scooter ng Monarch. Yan nga po ang Omni 125 at pag-usapan natin dyan sa comment section. At syempre mga brothers, kung dito kayo sa YouTube nanonood, mag-subscribe na kayo, click yung notification bell kung trip nyo po yung mga ganitong klaseng motorcycle review. At kung dito naman sa Facebook, mag-follow na kayo, share nyo ang ating episode para po sa konting suporta. Once again mga brothers, ako po si Ark. Maraming salamat po sa pagsama. Ride safe and cheers!